Hello! Ako si Fides. Narito ako para tapusin yung ating leksyon tungkol sa may, mayroon, meron, wala at nasa. Dito sa video na ito, tatalakayin natin yung nasa at tatalakayin rin natin kung paano sumagot ng tanong na may, wala at nasa. Okay? Ngayon, simulan na natin ang ating leksyon. Ano yung nasa? Yung nasa, isa siyang pang-ukol sa Tagalog na nagsasaad ng direksyon. Isa sa mga gamit ng nasa ay para maisaad na yung bagay na mayroon tayo ay tiyak. Yan ang kailangan yung tandaan. Yung bagay na nasa atin o yung bagay na tinutukoy natin ay tiyak. Ngayon, paano bumuo ng pangungusap? Kailangan natin yung nasa o kaya nakay. Yung nasa at nakay, pareho lang sila. Okay? Yung nasa ginagamit kapag yung salitang kasunod ay panghalip na paari. Yung nakay, yan yung ginagamit kapag yung salitang kasunod ay pangalan ng tao o kaya pangalan ng hayop. Okay? Pangalan lang ng nilalang ang pwede. Hindi pwede yung pangalan ng lugar o pangalan ng produkto. Okay? Pangalan lang ng nilalang. Okay. Ano pa ang kailangan natin? Kailangan natin yung mga panghalip na paari. Tinalakay ko sila doon sa nakaraan kong video. Ano yung mga panghalip na paari? Akin, iyo, inyo, amin, ating, kanila, kanya. Okay? Kakailangan rin natin yung ang at yung. Anong sabi natin tungkol sa ang? Yung ang. Siya yung a and the. Pero kapag ginagamit natin siya sa nasa, the siya. Okay? La, le. Okay? Yung definite siya. Okay? Lagi. Okay? Ngayon, pwede na tayong bumuo ng pangungusap. Ano ang gusto nating sabihin? Halimbawa, nasa akin yung bola. Nasa akin yung bola. Okay? Itong pangungusap na ito, pwede natin siyang paikliin. Pwede natin tanggalin yung letrang A. Pwede natin siyang lagyan ng kudlit. Okay? At kailangan natin pagdikitin itong dalawang salita na ito. Okay? Lagyan natin siya dyan. Nasa akin yung bola. Okay? Ngayon naman, gamitin natin yung iyo. Nasa iyo yung bola. Okay? Ganun din, pwede natin tanggalin yung I at pwede natin lagyan ng kudlit. Ngayon naman, gumamit tayo ng iba pang bagay. Nasa inyo ang libro. Libro, book, libro. Okay? Dito, hindi natin pwedeng tanggalin yung I. Bakit? Dahil yung I tsaka in, isang pantig siya. Okay? Inyo. Hindi katulad ng A sa akin o dun sa I sa iyo. Isang pantig siya. Akin. Iyo. Okay? Kaya lagi lang siyang inyo. Nasa inyo ang libro. Hindi pwedeng sabihin nasa nyo. Okay, hindi yun pwede.
Ngayon naman, sabihin natin na nasa atin yung libro. Nasa atin. Okay, nasa atin ang libro. Dito, pwede ba natin tanggalin yung A? Pwede. Okay. Amin. Pwede ba natin tanggalin yung A? Pwede. Okay. Yung kanila at kanya, hindi sila nagbabago. Kanila at kanya lang sila lagi. Okay? Ngayon siguro tinatanong nyo, bakit panghalip ng paari yung ginagamit natin? Akala ko ba, I have yung nasa, I, je. Okay? Yung nasa, gaya nga ng sabi ko kanina, pang-ukol siya na nagsasaad ng direksyon. Kaya, pag sinabi kong nasa yung bola, ibig sabihin, yung bola ay matatagpuan sa kinalalagyan ko. Okay? Yun yun. The ball is in the same coordinates as mine. Okay, yun ang ibig sabihin nun. Matatagpuan siya sa kinalalagyan ko. Okay, yun yun. Pero hindi nyo siya kailangan isipin ng ganyan. Pag sinabi kong nasa iyo yung bola, ibig sabihin lang nun, you have the ball. Vous avez la balle. Okay, yun yun. So, ganito yung pagsaad ng pagkakaroon ng bagay na tiyak sa Tagalog. Okay? Ginagamitan siya ng preposition. Okay? Ganon. It's like that. So, kumusta? Okay? Ganyan. Ngayon naman, gamitin natin yung nakay. Nakay, Fides, yung lapis. Lapis, pencil, crayon. Okay? Nakay, Fides, yung lapis. Okay? Ganun lang siya kadali. Subukan natin lagyan ng pangalan ng aso. Okay? Halimbawa, Max. Okay, nakay Max yung buto. Okay, nakay Max yung buto. Okay, ganun lang. Okay, madali lang. Ngayon naman, subukan nating sumagot ng tanong. Balik tayo doon sa mayroon, meron at wala. Okay? Halimbawa, may nagtanong sa inyo, may pera ka ba? May pera ka ba? Oops. May pera ka ba? Okay. Sa Tagalog, kadalasan nilalagyan ng ba yung tanong. Okay? Question and answer siya. Kaya, question indicator. Okay? Indicator de question. Okay? Yan yan. May pera ka ba? Okay, anong isasagutin nyo? Mayroon. Meron. Wala. Okay? Anong sabi natin? Yung meron, siya yung pinaikling mayroon. Okay? Yan yan. Ayan ang sagot. Hindi natin pwedeng gamitin yung may dahil anong sabi natin tungkol sa may? Meron siyang pang-angkop na hindi natin nakikita. Okay? Kaya pag sinabi natin, may pera ka ba? May. Parang sinabi rin natin na mayroong, meron. Hindi pwede yun. Merong ano. Okay? Hindi pwede. It doesn't work. Samaksyo ka. Okay? Ngayon naman, gamitin natin yung wala.
Wala. Oops. Ka bang pera? Okay? Anong napansin ninyo? Yung NG, katabi niya yung pera. Dahil yung modifier natin, lagi siyang sinusundan ng bagay na gusto nating baguhin. Okay? Wala ka bang pera? Anong isasagot natin? Wala. O kaya, meron. Mayroon. Okay? Ganyan. Okay? Wala ka bang pera? Wala. Meron o kaya mayroon. Okay? Yun lang. Ganyan lang. Okay. Ngayon naman, subukan natin yung nasa. Nasa iyo ba yung bola? Nasa iyo ba yung bola? Anong isasagot natin? Nasa akin o kaya wala? Sa akin. Okay. Nasa iyo ba yung bola? Nasa akin? Wala sa akin. Okay? Anong napansin ninyo? Bakit walang na dito sa wala? Okay? Bakit walang na? Yung na, unlapi yan. Okay? Ang ibig sabihin ng na, yung pangyayari ay nasa kasalukuyan o kaya nasa nakaraan. Okay? Mapapansin ninyo na yung mga pandiwa sa Tagalog, hindi lahat. Mapapansin ninyo na may na sa umpisa kapag yung pangyayari ay nasa kasalukuyan o kaya nasa nakaraan. Okay? Tapos, man naman ang ginagamit kapag nasa hinaharap. Okay? Dito, hindi natin nilagyan ng na. Dahil, yung bola, hindi siya matatagpuan sa kinalalagyan natin. Okay? So, hindi nangyari na napunta sa atin yung bola. Okay? Kaya hindi siya nilalagay ng na. Yun ang dahilan. Okay? Yun yun. Nasa iyo ba yung bola? Nasa akin? O nasa akin? Wala sa akin. Okay? Yun yun. Ano pa ba ang... Heto na ang binubuo ng ating leksyon. Kung may mga tanong man kayo, huwag kayong mahiya. Itanong niyo lang siya sa akin. Meron akong isang tanong na natanggap mula sa isa sa mga manonood ko. Sabi ko sa kanya na sasagutin ko yung tanong niya dito sa leksyon na to. Pero sa palagay ko, gagawa na lang ulit ako ng isa pang video para matalakay ko ng husto yung sagot sa tanong niya. Okay? Tsaka masyado nang mahaba yung video natin. Okay? Sige, hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan. Paalam!